Mabalik tayo dito sa ating topic. Naging matagumpay ang ating naging matagumpay ang ating layunin na hindi magkaroon ng impeachment. Kasi kalokohan lang talaga yung impeachment na yan eh. So ngayon, ang mga congressman, bago sila umaksyon, tingnan mo ganito kagago mga congressman. Bago sila umaksyon, so nung naglabas ng ruling ang Supreme Court, imagine niyo unanimous. Ibig sabihin wala ni isa ang tumanggi. Meron lang 3 na hindi na hindi bumoto. Pero yung 3 na yon na hindi bumoto, hindi rin sila nagpasa ng ang tawag dito, ng statement na dinidecline nila. Hindi sila ng statement na yung kanilang yung desisyon ng mga bumoto pabor sa sa pagbasura ng articles of impeachment ni VP Sara. Hindi sila nag-defy or hindi sila nag-object. So ibig sabihin lahat ng mga maestrado ay alam na kababuyan, katarantaduhan yung articles of impeachment ninyo. Umpisa pa lang. Oo, akala nyo kasi pwede nyong gawin sa isang Duterte yung ginawa ninyo kay Corona. Sorry po, hindi nyo kayang gawin yung ginawa ninyo kay Corona. So eto na nga. So matapos lumabas yung ruling na yan, yung mga congressman yak-yak ng yak-yak. Talagang gigil na gigil sila, lahat nagsalita. Putang ina si si Leila de Lima nga, talagang kulang na lang kagatin yung camera nung ini-interview siya. Pero kalaunan na-realize din niya, nako putang ina, marami akong kasalanan dito sa Supreme Court. Oo, marami akong kasalanan sa Supreme Court. Putang ina niyan. Kasi dapat nga matagal na na-disbar yan si Leila de Lima. Kasi alam ninyo, noong si Gloria Macapagal Arroyo, nung DOJ secretary siya, mga bossing, si Gloria Macapagal Arroyo yung unang-unang tinrabaho nila ni Pinoy. Ngayon si Gloria Macapagal Arroyo, gusto niyan, dapat magpapagamot yan sa ibang bansa. Pumayag ang Supreme Court Pumayag ang Supreme Court na pumunta siya sa ibang bansa, hindi pinakinggan ni Leila de Lima yun. So doon pa lang dapat na-disbar na yung kupal na yan eh. Tapos actually na-file na-issuehan siya ng indirect contempt dahil hindi niya sinunod yung utos ng Supreme Court noon. Nakulong ba si Leila? Ewan ko kung nakulong siya. Dahil doon, basta ang alam natin na anuhan siya ng indirect contempt ng Supreme Court noon dahil sa hindi niya pagsunod. Kita mo. So, marami pang mga congressman ang galit na galit at sinasabi na ang Supreme Court ganito, Supreme Court ganyan. So ibig sabihin, ginagago nila Supreme Court, minamaliit nila ang Supreme Court at ang sinasabi nila ang Supreme Court ganito, Supreme Court ganyan. Noong una, sinasabi nila na walang karapatan ng Senado na hindi ituloy itong impeachment na to, only the Supreme Court. Di ba ganyan din ang sinabi ni Boying noong finailan siya, noong pinakidnap nila si Pangulong Duterte. Supreme Court lang. Supreme Court lang, kung anong desisyon ng Supreme Court, yun ang susundin natin. Yun ang sabi ni Boying. Tingnan mo, pag nagdesisyon ng Supreme Court na mapabalik dito si Pangulong Duterte, tingnan mo ano sasabihin na naman niya ni Boying Kupal. Hindi rin niya susundin yan. Maniwala kayo. Ganun din ang ginagawa nito mga kongresista. Noong nagdidesisyon ng mga senador na wag nang ituloy, sabi nila, hindi tutuloy, mandato niyo yan. Supreme Court lang ang may karapatan. Para ganito, ganyan. Nagdesisyon ng Supreme Court. Ngayon, gigil na gigil ang mga putang ina. Sinasabi na naman nila, senador-senado na naman daw ang may solong kapangyarihan para hindi naman nililitis. Yung impeachment sa Supreme Court Yung Supreme Court sinasabi na in the first place hindi kayo dapat maglitis dahil kabalbalan. Yang kaso na yan, ipitigil nyo yan dahil magsasayang lang kayo ng pera. Illegal yung pagkakakonstruct ng impeachment na yan. Ngayon. Inaway-away nila Supreme Court. Kanino sila lumapit? Sa Supreme Court din, mga gago. Matapos yung babuyin ng Supreme Court, umaasa kayo na papanigan kayo ng Supreme Court ngayon. Mga kupal kayo. Tapos, ang gagawin nyo pa, na magfa-file kayo ng motion for reconsideration, tapos tatakutin nyo na impeachable sila. Putang ina ninyo.
Ang kakapal ng mga mukha ninyo, mantakin mo. Ako po ay nagre-request sa inyo na baguhin po ninyo yung inyong desisyon dahil matatandaan ninyo, impeachable kayo. Puta, ganyan sila magtrabaho. Tatakutin ka. Parang kami din mga vlogger. Anong ginagawa nila? Di ba tinatakot nila kami? Anong ginagawa nila sa amin? Hindi ba dinasampahan nila kami ng demanda? Putangin na nyo, hindi kayo hinto ha. O eto, demanda sa'yo. Oo. Oo nga. Putsang yan, ganyan ang ginagawa. So ganito ang ginagawa ng Congress. So sige, play natin to at nang makita natin kung ano ang nilalaman nitong nitong balitang to. To the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not balance daw. Yan nga yung balance eh. Tanginan nyo. Yan nga yung check and balances. Yan yung balance, boss. Kasi nagdidesisyon na kayo. Hindi pa, makita mo ha, si Inday Sara, hindi nyo nga interrogate tungkol dyan. Natatandaan nyo, umatin si Inday Sara dyan sa komite ni Chua, hindi niya tinanong kahit isa. Di ba? Tapos sasampahan nyo siya ng impeachment, hindi nyo siya natanong kahit isa. Pinagtatatanong nyo yung mga tao niya, kinulong nyo pa yung iba. Tapos nung umatin na si Inday Sara dyan, sabi nyo pa nga magpapadrug test kayong lahat basta umatin siya. Umatin, nagpadrug test ba kayo? Tangan yung mga addict ba kayo dyan? Bakit takot na takot kayo magpa-drug test? Oh, so anong ginawa? Anong nangyari? Doon si Inday. Oh, tinanong ba ni Chua tungkol dyan sa mga Mary Grace Piatos na yan? Hindi, di ba? O tapos magpa-file kayo ng impeachment? Anak ng tinapay kayo, diretso. not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says, Tanga ka talaga eh. Kung merong accountability, ang dapat nga, kung accountability, dapat si Inday Sara, dinimanda nyo sa korte, sa ombudsman. Ayan, yan nga yung tama. Kasi yun ang magbibigay sa inyo ng accountability. Hindi lang siya matatanggal sa posisyon, makukulong pa siya kapag napatunayang may kasalanan siya. Oo, ang impeachment po, wala pong accountability na ma-establish dyan. Bakit? Ano ba pagka na-impeach ka sa Senado? 'Di ba na-impeach si Inday sa Congress? Anong nangyari? Nakulong ba si Inday? Binawi ba lahat ng mga ari-arian ni Inday? Binawi ba yung kapangyarihan ni Inday bilang vice presidente? Hindi naman. O, pinahiya lang siya sa taong bayan na impeach siya sa Congress. Pagdating sa Senado, kung halimbawa magtuloy yan, anong mangyayari sa Senado? O, si Inday Sara ay ini-impeach namin. Hindi na siya, tatanggalin na siya, di-disqualify na siya sa susunod na lahat ng eleksyon sa Pilipinas, hindi na siya pwedeng tumakbo. Anong accountability doon? Hindi siya makukulong. Pagka na-impeach siya, matatanggalan lang siya ng pagiging vice president na label, titulo, tapos hindi lang siya makakatakbo sa mga sa mga susunod na eleksyon. Uuwi siya sa bahay niya at matutulog siya ng himmahimbing kasama pamilya niya. Asan ang accountability doon? Di ba? Ang accountability, makukuha mo yan kung may kulong. O so saan nyo dapat i-file itong mga ganitong reklamo? O dito sa mga ahensya na kayang magsintensya ng mga nakaupo sa gobyerno. Sino yan? Ano yan? Ombudsman. Hindi nyo naiintindihan yung ibig sabihin ng accountability. Kaya nga, hinihingan din kayo ng mga Pilipino ng accountability. Oh, di ba? Tingnan mo. Tingnan mong kahayupan mo. Yung asawa mo, ang layo-layo, putya, nakaupo na bilang representative ng Tingog. Meron siyang nilaktawan na ilan, yung iba nagsipag-resign daw para siya ang umupo. Noong kay Guanzon, hindi nyo pinayagan yan. Noong si Guanzon magsa-substitute, hindi kayo pumayag.
Oh, hindi nyo pinaupo yung P3WD ba yun? Hindi nyo pinaupo. Hindi na nga lang siya. Yung mismong membro na, board member na noong party list nila, hindi nyo pa rin pinaupo. Tapos ngayon, yung asawa mo, ang layo-layo, inalis nyo yung mga first, second nominee, siya ang nilagay nyo. O tapos yung anak mo, ganun din. Congressman na din. Ikaw, congressman na din. Ano yan? Kayo-kayo na lang? Yan ang kailangan na hinihingan na tinahanapan ng accountability. Nasaan na yung pera? Nasaan na yung pera ng Pilipinas? Nasaan na yung mga hinihingi sa inyong open the box? Asa na? O, hindi ba? Wala. O, ano masasabi mo sa sinasabi ni Toby Chanko? Na ikaw ang may control ng pera dyan, na kung hindi susunod sa'yo, hindi mo ibibigay yung budget. Ano yun? Pork barrel mo? Lahat ng pera ng buong Congress nasa iyo, tapos pipiliin mo kung sino lang ang bibigyan mo. Tinanggal na sa kapangyarihan niyo yan noon pa, di ba? Yan nga yung pinaliliwanag ni Greco Belhica. O, ine-expose kayo ni Chanko. Sitting congressman yun. O, bakit hindi niyo yun? Ba't hindi niyo yun i-accountability? Hindi nyo nga dinideny. O, di ba? Sir, ito, alam nyo sa totoo lang kasi, Speaker Romualdez, okay naman ang lahat kung nagtrabaho ka lang ng maayos eh. Kung ginawa mo lang yung iyong trabaho, kung hindi ka naghangad na maging presidente ng Pilipinas agad-agad, sana kung inayos mo trabaho mo, inayos nyo ni Bongbong yung trabaho nyo, sa susunod na eleksyon baka manalo ka eh, kung aayusin nyo. Hindi naman pwede kasing halimbawa magnanakaw ka tapos iboboto ka pa rin ng taong bayan. Alam ng tao na durobo ka tapos iboboto ka pa rin ng taong bayan. Hindi gano'n. Sana nagpakabait po kayo. Hindi ko sinabi magnanakaw siya. Example lang yun. O kung halimbawa nagnakaw ka, alam ng tao na nagnanakaw ka, tapos gusto mo iboto ka nila, hindi pwedeng gano'n. Kahit bigyan mo sila ng abuloy, hindi ka nila mamahalin, sir. Importante sa lahat, serbisyo. Sana gumawa kayo ng magandang trabaho. Sana si Bongbong tinulungan mo na makapag-pirma siya ng mga batas na kapakipakinabang sa mga Pilipino. Di sana mahal kayo ng Pilipino kasi si PRRD, wala namang pambayad diyan ng troll farm. Wala namang pambayad diyan ng mga vlogger na tatangkilikin siya or ibabandilyo or ilalagay ang pangalan niya sa pedestal. Wala silang ganun eh. Pero bakit? Pagpunta mo sa iba't ibang bansa, may mga nagtitipon-tipon ng mga Pilipino, may mga grupo ng mga Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte at lumalaban para sa kanya. Kasi nagtrabaho siya ng maigi sa bayan. Martin Romualdez, wala kang kahit isang fans club dito. Walang nabuong Martin Romualdez group sa iba't ibang bansa. Paano ka mananalong presidente sa Pilipinas? Hindi kasi lahat kayang bayaran ng pera, sir. Hindi lahat. Minsan, kailangan ng Pilipino kung gusto nyo talagang iboto kayo, mahalin kayo ng Pilipino, magserbisyo kayo. Yun lang ang dapat na gawin nyo, sir. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February... By the way, sir, yung rules kayo gumawa. At walang na-misread yung mga yan. Again, those are judges, those are lawyers, and good lawyers before they became Supreme Court justices. Ikaw din, abogado ka din, alam mo rin naman yan. Na Supreme Court is the final arbiter. Being the final arbiter, ibig sabihin, solong kapangyarihan nila yun. So you should respect that. Ikaw pa naman ay isang abogado. Dapat irespeto mo yun, sir. Wala silang na-mislead. Na-misread, wala silang na-miscalculate. Masusi, ibig sabihin, lahat sila na-misread nila. Lahat ng huwes dyan, ni isa, wala. Puro dilawan pa yung mga, yung mga huwes dyan. Tapos sasabihin nyo na tuta ng mga Duterte yan,
Wala namang ina-appoint na Supreme Court Justice ang presidente, di ba? 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members. Fourth impeachment complaint. Fourth. What happened to first, second, third? Hindi ba ganito yan, sir? Natatandaan nyo, di ba, pinagpapaliwanag kayo ng Supreme Court? Anong ginawa nila, Chua? Itinuro nila sa Secretary General. O, hindi kayo sumagot sa Supreme Court, tapos ngayon mag-aapila kayo sa Supreme Court. Eh kung noon sana, sinagot nyo yun, tapos nagkaroon ng oral argument, eh di sana, hindi dinesisyon na ng Korte Suprema yan. Hindi dinesisyon na ng Korte Suprema yan, mantakin mo, hindi kayo sumagot sa kanilang panawagan na sumagot kayo, hindi nagkaroon ng oral argument, ngayon sasabihin nyo, kailangan may oral argument muna bago magdesisyon. Eh tanga, anong yung oral argument? Hindi nga kayo sumagot unang-una. Sumagot sana kayo, hindi may oral argument. Nalaman sana natin gaano kayo kagaling. To the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Ikaw na nga nagsabi, fourth complaint eh. Meron bang fourth complaint ng walang tawag dito? Walang mas nauna sa kanya kung pang-apat? Gulo-gulo nyo. Hindi, di ba magulo yun? O, sabi niya, the fourth complaint. O, kung walang first, second, third, paano magkakaroon ng fourth? Anak ng tinapay yan. Kayong gumugulo sa isip ng tao eh. Simple-simple naman yan, walang Diyo. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. Question, di ba nag-file si ano? The court also said wait. the Vice President was denied due process. Halimbawa, si Sendenya, di ba, yung Duterte Youth Party List, nagpasa na sila ng impeachment nung nakaraan, hindi nyo pinansin. Di ba nagpasa sila ng impeachment kay BBM, hindi nyo pinansin. Magpapasa sila ulit, pwede? Magpapasa sila ng 4 na ulit ngayong taon, pwede? Hindi nyo pinansin yung una eh. So anong ibig sabihin nun? Hindi ba? Ang rule nga, pag nagpasa ng impeachment, kailangan asikasuhin yun. I-deny yun or not. 1 taon na naman bago magkaroon ng pangalawa. Ang ginawa ninyo, 1, 2, 3, asawa ni Marie. Araw-gabi, walang panty. Hindi. 1, 2, 3, hindi nyo pinansin. Yung pang-4 yung pinansin nyo. Tapos sasabihin mo, yun, isang beses lang nag-file? Tanga. Meron bang isang beses nag-file na pang-4 yung ginamit nyo? Ano ba naman yan, sir? Because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard. Wala ka na. Wag mo nang sabihin na it's not in the Constitution. Again, sir, it is not you, it is not the President, it is not the Senate who should interpret the law. Only Supreme Court can interpret the law. Pwede kayong gumawa ng batas. Pwede kayong gumawa ng mga implementing rules and regulations. Pwede kayong gumawa ng mga ordinansa. But only the Supreme Court can interpret the law. So, hindi mo trabaho, prerogative na sabihin na ayon sa Constitution, the Constitution is Supreme Court. And Supreme Court ruled already. Ayon sa Supreme Court, palpak. Ayon sa Supreme Court, hindi dapat matuloy. So, yung Supreme Court's will be done. Sila ang Diyos ng konstitusyon. The final arbiter. Ano bang mahirap intindihin doon? The Supreme Court. Supreme, supremo, pinakamataas. Although co-equal body nyo, but again, solong kapangyarihan nila yung mag-interpret ng mga batas na ginagawa nyo.
At nag-utos na sila, kaya nga may check and balances diyan. Bakit? Ilan sila 15? 'Di ba? 15 sila, mantakin mo 15, all of them ruled in favor of the scrapping of the articles of impeachment. So what's wrong with that? Better luck next time, sir. Take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Exactly. The way that the Supreme Court respects your duties, you should also respect theirs, 'di ba? Respect begets respect. Oh, so if you want your decisions to be respected, you should all respect din yung decisions ng mga co-equal na nagsabi co-equal. You're not higher than them. It just so happened na yung decision ng Supreme Court hindi pwedeng i-overturn, i-overpower ng Congress. Same goes with yung Supreme Court, may mga trabaho rin kayo dyan na hindi rin nila pwedeng galawin. Hindi nila pwedeng pakialaman. So ganun lang yun. Trabaho nila yan. Di gawin nyo rin yung trabaho nyo. Ginawa nyo naman na yung trabaho nyo. Pinolitikan nyo na si Inday. Yun nga lang, natalo kayo. So yun ang pinakamasaklap sa lahat. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules... So anong ibig mo sabihin? Tinatakot mo sila? Tinatakot mo yung mga justices? Ganyan ba kayo? Kapag hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, tatakutin nyo. Kapag hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, tatakutin nyo yung mga bumabati ko sa inyo. Ganon. Ganyan ginagawa nyo sa mga vloggers Di ba? Ganyan ginagawa nyo sa mga Duterte Ganyan ginagawa nyo kay Pastor Kibuloy Di ba? Pag hindi umayon sa inyo, anong ginagawa nyo? Hinaharas ninyo, ginigipit nyo. Ginagamit ninyo ang lahat ng kapangyarihan ninyo para hayupin yung taong hindi sumusunod sa inyo. Now, even Supreme Court, tinatakot ninyo. Even the Supreme Court, tinatakot ninyo because you have the power to impeach a impeachable official. Di i-impeach nyo sila dyan sa i-impeach nyo sila dyan sa Kongreso, silang 15 para maganda. Dami nyo pa sinasabi, i-impeach nyo. Para pagkatapos nyo silang i-impeach, total, yan naman ang kapangyarihan nyo lang na ginagawa ninyong kayang-kaya nyong gawin. Hindi naman nyo kaya magpasa ng mga batas na kapakipakinabang sa Pilipino. Kaya nyo naman mag-impeach. Total, yun din naman. Nakafocus lang kayo sa impeach. Impeach nyo na. Dahil hindi nyo na-impeach si VP Sara. Di yung mga mahistrado na i-impeach nyo. Ba't tinatakot nyo? Pamantakin mo, nagre-request ka sa kanila, nililigawan mo sila, tapos sasabihin mo na, putang na, pag hindi nyo binigay, pag hindi kayo nakinig, tandaan ninyo. Papalayasin ko kayo sa mga bahay nyo. Pwede ba yun? Ganyan ang muka ng mga nasa gobyerno ngayon. Ganyan sila kademonyo, ganyan sila kasatanas, ganyan sila kahayop. Pwede namang, baka naman pwede po, silipin po ninyo, bahalang po, meron kayong hindi nakita, hindi napansin, pakinggan nyo naman po yung aming panalangin. Di ba? Pwede ba naman yun? Mananalangin ka sa Diyos, Lord, sana po bigyan mo ako ng sports car. Bigyan mo po ako ng magandang bahay, 3 asawa na mga mala Penelope Cruz. Tapos bigyan mo po ako ng maraming kayamanan, yung kayamanan na mas mayaman pa sa Switzerland. Pag hindi mo binigay yan, Lord, magiging satanista ko. Sige ka. Sasamba ko sa Satanas. Ipapakalat ko ang salita ng demonyo pag hindi mo ako pinagbigyan. Pwede mo bang sabihin sa Diyos yan? Itong ginagawa mo is a prayer. You are praying, you are requesting. Nililigawan mo ang Supreme Court to overturn their decision. Tapos sasabihin mo na, tandaan ninyo, impeachable kayo. Tandaan ninyo, lagot kayo sa amin, makapangyarihan kami. Maaaring hindi kayo ma-impeach, pero sigurado ako may kakalkalin namin ng records ng bawat
isa sa inyo at malay mo gamitin na naman namin ng BIR para sa inyo kasi ginamit nila yan eh. 'Di ba? Ginamit nila yan kay Corona eh, 'di ba? Oh, nakita niyo nangyari kay Corona. Gusto niyo bang maranasan 'yon? Oh, kung ganyan ng ganyan, wala mangyayari talaga sa bayang Pilipinas. Walang respetuhan. Brasuhan, hindi pwede yung ganyan. Kaya mga Pilipino, naku po, lalong-lalo na kayong mga mahistrado at kayong mga nasa korte sa mga RTC, huwag kayong magpapabogus. Huwag kayong magpapamodus, huwag kayong magpapa-pressure. Dahil kapag nagpa-pressure kayo, kayo na lang ang inaasahan na magbabalanse ng mga bagay-bagay sa Pilipinas tapos maiimpluwensyahan pa kayo. Wala na, dapat gunawin na Pilipinas pag ganyan. For how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Anong respect doon? May respect bang tinatakot nyo sila of impeachment? Na pinapaalalahanan nyo sila. Indirect na pananakot ito eh. Pero parang inaano mo eh. Sinasabi mo sa kanila na na kailangan nilang i-overturn or pakinggan o hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Tandaan ninyo, kayo ay impeachable officials. Parang ganoon eh. Yari tayo pagka ganyan. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Ay. Galing, di ba? But regardless, you should not bow in silence, but you should accept defeat. You should accept defeat. Oo. Hindi naman sa lahat ng panahon pwede kayong manalo. Lahat ng mga gusto nyo makukuha ninyo. Mga spoiled kasi kayo eh. Kaya nasanay kayo na lahat ng hilingin ninyo nakukuha ninyo. Well, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi po umiikot ang mundo sa inyo. Hindi po umiikot ang mundo ng Pilipinas sa inyo lang. O ang batas, hindi po kayo ang may-ari. May mga pagkakataon na makukuha nyo gusto nyo pero most of the time or seldom na may mga matatalo kayo kahit gaano kayo kayaman, makapangyarihan, kahit gaano kayo kakupal, kademonyo at kasantanas. So itanggapin po natin yan. Again, irespeto po natin ang desisyon ng Supreme Court dahil yan po ay actually nung mga nakaraan nga parang nawawalan na rin akong tiwala sa Supreme Court. Sa dami ng isinampang kaso dyan, wala ngang nadidesisyonan. Pero at least, nung nakita natin nangyari sa PhilHealth, nakita natin nangyari dito kay VP Sara, nakita natin yung iba pang mga decisions nila, lalong-lalo na yung pag-disbar nila kay Gadon. Yan ang pinakamagandang ginawa ng Supreme Court sa sa buhay nila, yung i-disbar si Gadon. Dahil wala namang kwentang tao yung kupal na yan, kaya tama lang na sabi nga ni J. Guevara, disbar daw yan 3 times, walang hiya. Anyways, mga bossing, maraming salamat sa inyo pagtangkilik. Mag-vlog po tayo ulit memya. Dahil meron pa tayong lakad ngayon. At least meron tayong na-upload. So, i-like po ninyo, i-share po ninyo, at mag-comment lang po kayo dyan. Babasahin po natin yan. Maraming salamat sa inyo pagtangkilik. Muli, mabuhay kayo. At sana po ay wag po kayong magsawa sa suporta sa Banatero, sa SMNI, at syempre sa mga Duterte. Mabuhay at magandang hapon sa inyo lahat. Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta